Okay, muling nagbabalik ang Debaters Convention Live at meron tayong debate ngayon, March 18, 2021, 1:07 a.m. Napaka aga. Ali Javier ng Islam versus Sam ng Christian. Yan. Ang topic nila ngayon, ano ang tunay na relihiyon o religion, ang Islam o ang Christianity? Ang first speaker natin dito, mga kaibigan, si Ali ng Islam. Tapos yung second speaker naman, si Sam sa Christianity naman. So, I think alam na nila yung rules at hindi na sila bago sa DevCon. Yung ating setup ngayon, maikli lang, 10 minutes na first presentation, tapos 7 minutes na cross, tapos 5 minutes na conclusion. Ganun lang. First, tapos rebuttal, tapos conclusion. So, hindi tayo nag-expect ng viewers ngayon, no? Pero meron tayong 4 na viewers. So, shout out dyan. Okay, umpisa na natin. Bro Ali Javier ng Islam. Okay, your time start. 10 minutes para sa iyo, bro. Now. Thank you, Brother Rasha. Gandang gabi sa ating lahat. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang papuri at pasasalamat ay ukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ang kapayapaan ay mapasa kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya at mga kasama, at sa mga taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Maraming salamat sa inyo mga kapatid, lalo-lalo na sa ating mga viewers ngayon at listener yung nasa Rome, at lalong-lalo na sa ating masipag na si Brother Rasha Vista. Siya ang nagmamaniobra lagi sa DivCon. Napagkasunduan po mga kapatid na tagapakinig ang isang talakayan o kaya usapin sa topic na alin ang tunay na relihiyon, ang Islam po ba o ang Christianity? At gawa po ito siyempre sa mapag-uusapan sa Rome at nang sa ganon mapakinggan ng iba, kaya kami po ay nagdesisyon na i-debate na lamang. At magandang gabi sa ating katunggaliw, kausap na si Brother Samuel Tahuda ng MCGU under Christianity. Siyempre ang Islam mga kapatid hindi na bago sa atin ito, yung mga nakinig na, nakapag-aral na, lalo na yung mga nagbalik Islam at sa lahat ng Muslim around the globe. Ang Islam ay ito'y hinango ba sa pangalan ng tao o pangalan ng lugar? Hindi po. Ito ay ipinagkaloob ng Diyos bilang pagsunod, pagsuko, pagtalima sa kanyang kalooban. Ito ay Islam o kaya Aslam, tumalima ka, utos kung titignan po natin. Kasi ang Arabic na mga termino, kapag kasinimulan po ito ng tinatawag na alaf at sinasabing ishrib, uminom ka, idhab, ikaw ay lumakad, yumao ka, kaya ijlis, ikaw ay umupo. Mga ganun. Kaya itong Islam, ibig sabihin ay tumalima ka. Kaya nandyan yung magdasal ka, magfasting ka, mag-hajj ka, magkawanggawa ka, magpakabait ka, magpakabuti ka. Sa abot ng kakayanan ng isang Muslim, ay ginagawa po nila ito. Bakit? Sa isang poste. Ano yun? Ang pagkilala sa nag-iisang tunay na Diyos na nagbigay nitong relihiyon na ito. Siya si Allah subhanahu wa ta'ala. Mabasa po yan sa Quran 20 verse 14. Nagpakilala siyang kanyang pangalan ay Allah. So, binanggit din niya sa Quran 3:19 na katotohanan ang relihiyon sa paningin ni Allah. Inna ad-dina indallahil Islam. Katotohanan ng relihiyon sa English, verily the religion in the sight of Allah is Islam. Kung isasalin nila sa Tagalog, katotohanan na ang tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang Islam. Doon sa kabilang buhay kasi
ang mga tao ay lilitisin tayo. Kasi mabasa nga dito sa Quran 3:85, Quran 3:19, at lumaktaw kayo sa verse 85, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sino man ang maghangad ng relihiyon bukod sa Islam, sino man pumasok ng relihiyon bukod sa Islam, ibig sabihin nyo, hindi nag-Muslim, ay sa kabilang buhay, hindi tatanggapin sa kanya. Hindi siya papansinin, hindi siya magkakaroon ng kaligtasan sapagkat hindi niya isinuko yung kanyang sarili sa mga kautusan ng Diyos. Hindi niya unang-una kinilala si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito ay relihiyon na hindi lamang nagmula sa panahon natin, kundi nagmula pa sa unang kapanahunan. Kung saan ang mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang hadith, una yung panulat, isa sa mga naunang nilikha ng Diyos. Ano yun? Eka ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, awwalu ma khalaqallahu bihi kalamun wa qala lahu uktub ya rabbi mada aktub, ila akhiril hadith. Ang kahulugan ng hadith na ito, sinabi ng Diyos sa kanyang nilikhang panulat ay sumulat ka, at sinabi ng panulat ay, o aking Panginoon, ano ang aking isusulat? Hanggang sa dulo ng hadith na ito, nang inutusan ang panulat na ito, yun ang Islam. Nang sumunod ang panulat na ito, yun ang Muslim, sumusunod. Kaya't hindi lamang sa tao matatagpuan ang katagang Muslim, kundi sa lahat ng nilikha ng Diyos, maging ang araw, ang hangin, ang bituin, matatawag silang Muslim, tumatalima sa kalooban ng Diyos. Kaya naman ang Islam ay pagsunod, pagsuko o pagtalima sa kalooban ng Diyos. Okay, so much for that. Bakit? Sapagkat pupuntahan natin ngayon ang Christianity. Actually, ang mga three major religions ay naniniwala kay Propeta Abraham, at kilala natin ito: Judaism, Christianity, at Islam. Ang Judaism, kung titignan natin, ay nahango sa katagang Huda, ang anak, isa sa mga anak ni Jacob. At ang Judaism nowadays, siyempre ang pinag-uusapan natin ngayon ay yung relihiyon sa ating kapanahunan na nagsilitawan, nagsikabutian. Kung titignan po natin yung debate sa pagitan ng Baha'i at ang Islam, walang magawa ang Baha'i faith sapagkat lumitaw lamang 1844. So kabutihan eh. Kinahoy ang aral eh. Kaya walang nagawa. Hindi totoong relihiyon kasi nga mayroon nang nauna sa kanya. Pero akalain nyo ba na ang Islam, akala natin 1,400 years ago nagsimula? Hindi. Ang punto nito ay sa bawat henerasyon, Quran 16:36, nagsugo si Allah subhanahu wa ta'ala ng mga propeta at sugo sa bawat henerasyon upang magpangaral sa mga tao na sumamba lamang kay Allah. Kaya't lahat ng mga propeta sa isang banda, sa topic ng mga kapatid natin na nag-debate, ang lahat ng mga propeta ay Muslim. Tumalima sila. Nagturo sila isa lamang ang Diyos. So ang mga relihiyon sa panahon, halimbawa ni Moses, kung Hudyo si Moses, at nagturo siya na walang Diyos na dapat sambahin kundi si Allah, at nagpatira pa siya sa kanyang pagdasal, biblical pa nga eh. Ang punto rito, ang turo nila ay yung kalooban ng Diyos na nagsugo sa kanila. Pero itong pinag-uusapan natin ngayon ay yung mga relihiyon na naglipa, na partikular ang Christianity. Ang Christianity ay lumitaw ito sa pangalang Christ o Jesus Christ. Alam niyo naman na root word ng Christianity o kaya Christian ay from the word na Christ, Jesus Christ. Isinalin nila ito yung katagang Isa Almasi o Heso Kristo, isinalin nila ito na Jesus Christ. Kaya kung hindi pinanganak ang Heso Kristo, walang nabuo, walang sumulpot na Christianity. At biblical, sa Acts 11:26, sinimulan lamang sa Antioquia na tawagin yung mga tao na mga Kristiyano. Kung ang Christianity, dito magmumula ang tunay na relihiyon, at dito ang kaligtasan malabo. Sapagkat kung ganun, walang kaligtasan sa mga naunang propeta katulad ni Noah, ni Abraham, ni Moses, ni David, dahil wala pang Christianity noon. Particular, thank you Brother Rasha, particular ang stand ni Brother Samuel Tahuda na lumitaw lamang kung kailan, 1980 malamang, o kailan sa kanyang pangalan na MCGU, Under Christianity. Ang Under Christianity na mga sikta sandamukal sandama, 40,000 na mga sikta ayon sa
Google. Sabi nga ni Brother Mushib, shout out kay Brother Mushib, ang MCGI ay Miss International, ito ay pinalitaw daw ni Eli Soriano. At ang MCGU naman ay Miss Universe. So alin ang tama dito sa dalawa? Usa napakaraming sikta na under Christianity, mga relihiyon. At nagtuturo sila ng taliwas sa turo ni Jesus. Kung sinabi ni Jesus na siya ay kumilala, nagpakilala ng iisang tunay na Diyos, samantalang sila naman ay mga sulpot na mga sikta ng Kristyanismo at pinangangaral nila na si Jesus ay kabahagi ng Diyos. Hindi nga ba ito taliwas sa turo ni Moses sa Deuteronomio 6:4 na sinasabing isa lamang ang Diyos? Sinabi rin ni Jesus na isa lamang ang Diyos. Ang turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Quran 1:1-2 verse 1 hanggang 4. Sabihin mo, kul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sabihin mo ay kani Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad, sapagkat yung mga tao noon ay nagsasabi na pakilala mo sa amin ang iyong sinasamba, kaya't ibinigay sa kanya ang surat Al-Ikhlas. Si Allah ay nag-iisa, sandigan ng lahat ng mga nilikha, hindi pinanganak, hindi nagkaanak, walang maihahalin tulad. Kaya ang tauhid, kaisahan ng Diyos, kaisahan ng aral ay hindi tumataliwas sa turo ng Islam. Kaya iisa ang aral ng kamusliman around the globe, ngunit ang mga Kristiyano sa Christianity, sandamukal at sandamakmak nagsisiksikan alin ang katotohanan. Thank you, Brother Rasha, sa oras ko. Sorry ha, kung nakapagsalita ako ng hindi maganda. Thank you, thank you. So dadako na tayo sa ating 7 minutes na pagtatanong kay Samuel Tahuda ng Christianity. So 7 minutes para sa iyo, bro. Okay, your time start now. Okay. Unang tanong ko, Ali Hadera. Tanong ko lang sana kung saan ba mababasa natin sa Quran yung binanggit mo na ang Islam ay pagtalima at pagsunod sa Allah. Na ang meaning ng Islam, yung meaning ng Islam saan yan mababasa sa Quran? Yung word for word na mababasa na yaon ay ito ang kamusliman turo around the globe. Ngunit ang binigkas ko na Quran 3:19, binigkas dito na maliwanag na ang Islam ay ang tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala na relihiyon. Excuse me lang po. Ang tinatanong ko, hindi ko ano rin ang tatanggapin ko. Ang tinatanong ko, yung definition ng word na Islam ayon sa Quran. Ano ang kahulugan ng salitang Islam ayon sa Quran? Yun nga, hindi ko alam kung naintindihan mo sinabi ko, dapat slowly lang na. Ang aking sinabi na ang Islam ay pagsunod, pagsuko, pagtalima, ito ang turuan ng mga Muslim around the globe. Lawakan mo yung isip mo. Thank you. Okay. Sa sinabi mo na ang Islam ay ang pagsunod, pagtalima, saan yan mababasa? Ito nga ang katuruan ng Muslim around the globe. Saan nga yan mababasa? Hindi nga mababasa. Sabi ko na word hindi for word, mababasa. litra po. Pakinggan mo lang. Pagka nagsasagot ako, huwag kang sasabat kasi mayroong 20 seconds. Wait lang. Time stop mo na. Di ko muna wawarningan si Sam dito, no? Pero advice ko sa iyo, Sam, pag tapos ka nang magsagot, hintayin mo yung 20 seconds niya or magsasalita ako ng next question. No other words yan na okay na, blah blah blah. So no warning muna sa ngayon. So 20 seconds para sa iyo, Bro Ali. Ang hinahanap mo na kung saan mababasa ang pagsunod, pagsuko, pagtalima, sabi ko walang ganyan na nasusulat. Ngunit ito ang turo ng kamusliman, mga salafus salih, mga pantas ng Islam. Ito ang turo ng mga taong Muslim around the globe upang magkaisa sa aral. Thank you, brother. Okay. So, ang tanong ko naman ngayon, dahil sinabi mo na walang mabasa sa Quran ang Islam ay nangangahulugang pagsunod, pagtalima. Ngayon, dapat ba nating paniwalaan yung mga bagay na hindi nasulat sa Quran? Hindi lahat ng bagay na gusto natin na malaman na nasusulat sa Quran ay yung gusto natin na sagot sa ating katanungan na ibig sabihin hindi na tama. Ang ikinikonsidera rito kung nagkaisa ang kamusliman sa turo na ito, walang pagdududa. Sapagkat ang Quran 3:19 ay sapat na upang ang Islam ay tunay na relihiyon. Okay. Sa 3:19 na binabanggit mo,
Anong mga relihiyon ang nabanggit sa sitas na ito na tinatanggap ni Allah? Islam at wala nang iba. Walang Christianity. Walang Baha'i faith. Okay. Walang MCGU. Kung Walang... mabasa ko, Pakinggan kung mo, mayroon mabasa pa ko. akong ilang segundo, Ay, sorry. brother. Okay, first Pakinggan mo warning. lang, brother. Time stop mo na. So, bibigyan ko ng isang warning si Sam para dyan. Pakihintay lang yung 20 seconds. Yung remaining time natin, 4 minutes and 16 seconds. So, Bro Ali, go for your 20 seconds answer. Yung sinasabi mo, brother, na ang kagustuhan mong ibigay na sagot sa mga tanong mo ay nasusulat, hindi po yan word for word. Ngunit sabi ko, ang Quran 3:19 ay makakasapat na upang malaman mo na ang Islam ang tunay na relihiyon at hindi sinabi ng Christianity o MCGU na Miss Universe. Thank you, brother. Okay, next question. Kung mabasa ko dito sa 3:19 na meron pang ibang mga binanggit na relihiyon na tinatanggap ni Allah, aaminin mong nagsisinungaling ka? Ang sinasabi diyan ay yung tunay na relihiyon ang binigay ni Allah ay ang Islam, hindi Christianity at hindi iba pang relihiyon. Ito, tanong ko ha. Okay, next question. Dito ba sa verse 19, Islam lang ba ang tanging relihiyon na binanggit o mayroon pang iba? Islam ang sinasabi ng inna dina indallahil Islam. Ibig sabihin, ito ang sinasabi na nagmula kay Allah, kanyang tatanggapin sapagkat ito lamang ang sinabi niya, Islam, hindi sinabing Christianity, hindi sinabing MCGU, hindi sinabing Baha'i faith. Kasi kinahoy lang yung Baha'i faith ni Brother Nihil. Okay. Ito, babasahin ko yung sitas na buo kasi ito tatanong ko sa iyo. Sabi dito, verse 3:19 ng Quran, katotohanan ang tanging relihiyon din sa paningin ng Allah ay ang Islam at yaong mga pinagkalooban ng banal na kasulatan. Ang mga Hudiyo at Kristiyano ay hindi nagkaiba malibang pagkaraang dumating sa kanila ang kaalaman na nagbunga ng matinding paninibugo sa kanilang pagitan at sino man ang dininiwala sa mga ayat kapahayagan ng Allah, ang katotohanan ng Allah ay maagap sa pagtutuos ng mga gawa. Okay. May binanggit ba na Kristiyano at Hudiyo dito sa verse 19 o wala? Meron o wala lang yan? Kristiyano ba o Christianity? Dapat alam mo yung topic natin. Hindi naman relihiyon ang Kristiyano. Christianity ang pinag-uusapan. Okay, so objection. Anong objection ng ating negative? Second speaker, Okay. rather. Ang objection ko lang ay nagtatanong ako kung meron ba o walang nakasulat na Hudiyo at Kristiyano. Okay. So, yun lang dapat sagutin niya. Okay, so Bro Ali, ayon sa ating rule number 2, kung categorical ang tanong, kailangan sagutin muna yung categorical bago magpaliwanag ng 20 seconds. So yung categorical, ano nga yun? Pakiulit yung categorical. Kung meron bang Hudiyo at Kristiyano na mababasa dito sa 19. Meron ba daw o wala? So Bro Ali, 20 seconds. Resume. Paki-mute natin yun. Sino yung nagsasabi? Okay. May binanggit na Hudyo at Kristiyano. Ngunit ang ating ating tema ay alin ang tunay na relihiyon, Islam o Christianity. So hindi magiging relihiyon ang Hudyo at Kristiyano, kundi ito ay uri ng mga tao. Pangalawa, sa panahon yun ng mga Hudyo at Kristiyano, hindi sa panahon natin. Kaya ang tunay na relihiyon sa panahon natin ay Islam, hindi Christianity, hindi MCGU. Okay, next question. Assalamualaikum warahmatullah. Okay. Tanong ko naman dito sa chapter 3 pala in verse 84 at 85. Okay. Sino ang nagpahayag ng mga salita doon sa Hudiyo at sa mga Kristiyano? Walang iba kundi ang Diyos. Ngunit hindi yung Biblia nowadays, kundi Torah at Injil. Kaya walang aasahan ngayon na tunay na relihiyon na sumulpot under Christianity dahil ang kanilang basihan ay hindi Torah at hindi Injil. Thank you, brother. Okay.
naniniwala ka ba na yung mga pinagpahayagan ng Diyos, no, na tinawag na Kristiyano at Hudyo dito sa chapter 3 verse 84 hanggang 85 ng Quran, naniniwala ka ba na yung mga taong yun na binanggit dito ay maliligtas? Yung mga totoo, maliligtas sila sapagkat sinabi sa hadith ni Propeta Muhammad, magsikta yung sikta ni Musa ng 71, yung 70 mapunta sa impyerno maliban doon sa sumunod kay Propeta Moses. Sa panahon na yun, hindi ka nasaklaw doon. Sa panahon ni Jesus ay nasikta sila ng 72. Yung 71 sa impyerno at yung isa mapunta sa paraiso. Yun yung panahon ni Jesus. Mayroon pang Okay. isa, bro. Saan mababasa na yung mga taong maniniwala kay Propeta Jesus na tinatawag na Kristiyano, time na. Okay, so dadako na tayo sa ating first presentation ng ating second speaker, Brother Sam ng Christianity. So sa mga bagong nanonood, lalong-lalo na dito sa loob ng room at saka dito doon sa live, meron tayong 10 live viewers saka 10 participants, so 20 din at least. Ang topic nila, ano ang tunay na reliyon o religion, ang Islam o ang Christianity? First speaker natin si Ali Javier ng Islam, second speaker si Sam Tahuda ng Christianity. So bibigyan ko ng 10 minutes si Samuel. Okay? So 10 minutes para sa iyo, bro. Time start now. Okay, maraming salamat pala di Rasha. Sa pagkakataong ito, napatutunayan ko sa inyo na ang tunay na relihiyon na nagtuturo ng siyang ikakaligtas natin ay ang Kristyanismo. Alam niyo kung bakit ito. Basahin natin ang nasa Gawa 11:16. So alamin natin kung sino-sino ba itong mga tinatawag na Kristiyano na ang paniniwala ay tinatawag na Kristyanismo. Dito sa Gawa 11:26, sinabi dito, at nang siya'y kanya masumpungan ay kanyang dinala sa Antioquia at nangyari sa buong isang taon sila ay nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. So itong mga alagad na binabanggit ito yung mga alagad na kung saan naniniwala doon kay Propeta Jesus. Si Propeta Jesus ay kinikilala ng mga Islam na tunay na propeta. At ang sabi ng Propeta Jesus, ganito ang kanyang binanggit. Sa Juan 8:31 ay ganito ang ating mababasa. Sabi dito, sinabi nga ni Jesus sa mga Hudiyong yaon na nagsimpalataya sa kanya, kung kayo'y magsipanatili sa aking salita, kung magkagayo'y tunay nga kayong mga alagad ko. So para pala maging mga tunay na alagad ng Propeta Jesus, kailangan nating manatili sa kanyang salita. Hindi po natin iwan ang kanyang salita, kundi manatili po tayo sa kanyang salita. So maliwanag naman po siguro na kapag sinabing Kristiyano, yan ay naniniwala sa salita ni Kristo o ni Jesus o tinatawag nilang Propeta Isa. So kami bilang Kristiyano, nanatili kami dito sa sinasalita ng Propeta Jesus. Kaya kami natitiyak namin sa aming sarili na kung aming masunod ang lahat ng katuruan ni Kristo na kanyang itinuro para sa amin, kami ay maliligtas. Kasi sabi nga ni Kristo sa Mateo 10:22, ganito ang ating mababasa. At kayo'y kauputan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan, datapot ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. So maliwanag po kapag tayo'y nagtiis o tayo'y nanatili sa kanyang mga aral na ipinangaral niya, ay tayo'y maliligtas. So punta naman po tayo sa Quran. Ano bang binabanggit ng Quran patungkol sa mga Kristiyano na naniniwala kay Kristo? Sila din po ba ay merong kaligtasan ayon mismo sa Quran? Kanina, pinatutunayan ko na yung mga Kristiyano na naniniwala sa Biblia ay maliligtas. Ngayon naman, basahin natin sa Quran din mismo nila. Sabi dito sa Quran, dito sa 3:19 na ginamit din niya kanina, basahin ko. Sabi dito, katotohanan ang tanging relihiyon sa paningin ng Allah ay ang Islam. At take note po, meron pong at dyan sa sitas na yan. Kapag ang Muslim nagbabasa, pinuputol nila doon sa Islam para palabasin na Islam lang daw ang tinatanggap ng Allah nila ayon sa kanilang Quran. Pero kahit kayo na mismo ang magbasa, makikita niyo dyan. Tandaan niyo ang sitas Quran 3:19. Sabi dito, katotohanan ang tanging relihiyon sa paningin ng Allah ay ang Islam at yaong mga pinagkalooban ng banal na kasulatan. Ang mga Hudiyo at Kristiyano ay hindi nagkaiba
So, maliwanag naman po pala yan sa mismong Quran nila mismo, tinatanggap ng Quran nila na yun palang mga Hudyo at mga Kristiyano ay yung relihiyon ng Hudyo at Kristiyano tinatanggap ng Allah. Sa katunayan, maliligtas sila ayon mismo sa Quran. Ito, basahin natin. Sa Quran 2:62, ganito ang ating mababasa. Sabi dito, ito, katotohanan, yaong mga naniwala, mga Muslim, at yaong mga Hudyo at mga Kristiyano at mga Sabyano na naniniwala sa kaysahan ng Allah at sa huling araw at gumawa ng mga gawaing matuwid para sa kanila ay gantimpalang magmumula sa kanilang Panginoon at sila ay walang maranasang pangamba at sila ay walang madaramang kalungkutan. So maliwanag, pinatutunayan dito na ang Kristiyano ay may kaligtasan. Kaya, alam niya, dito pa lang makikita natin kapatid na pati sa Quran nila pinatutuhanan na ang Kristyanismo ay tunay. Kasi ang Quran nila mismo ang nagsasabi na maliligtas ang susunod sa Kristyanismo. Ngayon, balik tayo sa Biblia. Sa Biblia ba, ano ba ang sinasabi? May kaligtasan ba yung mga naniniwala sa ibang ebanghelyo? Ito pakinggan ninyo ang sinasabi ng Biblia. Sa Galatia 1:8, ganito ang ating mababasa. Datapat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming pinangaral sa inyo ay matakwil. So sa Biblia po, straight po ang turo. Kapag mayroong ibang turo na hindi mabasa sa Biblia, dapat yang itakwil. So hindi yan tinatanggap ng hindi yan tinatanggap po sa Biblia. Hindi katulad ng Quran nila na kahit Hudyo ka man o kahit Kristiyano ka man, basta sumusunod ka sa kung anong ipinahayag sa iyo, maliligtas ka. O di ba? So maliwanag na may kaligtasan talaga ang Kristiyano, maging sa Biblia man ang ating basahin or sa Quran man ang ating basahin. Kaya dito mga kapatid, no, sinasabi ko sa inyo yung sabi niya, lahat daw ng mga propeta ay Muslim. Paano naging Muslim yun? Samantalang ang sabi ng Quran na ang pinakaunang Muslim ay si Muhammad. Kaya dito po, makikita agad natin na nagsisinungaling itong kausap natin eh. No? Paanong naging unang Muslim si Muhammad? No? Anong naging Muslim lahat ng propeta? Kung ang unang Muslim pala ay si Muhammad. Sino ba ang unang nabuhay? Si Moises ba o si Muhammad? Di ba nauna si Moises? Ano ba ang ipinahayag kay Moises? Di ba ang Torah? Ano ang tawag sa mga naniniwala sa Torah? Di ba Hudyo ayon mismo sa kanilang kasulatan na Quran? So dito makikita natin ang pagsisinungaling ng ating kausap. So hindi po siya naging totoo sa kanyang mga sinasabi. Kaya dito mga kapatid, pinapakita ko lang sa inyo no, yung katotohanan na dapat kapag tayo ay isang mangangaral, ipaalam natin sa kanila yung katotohanan. Halimbawa na lamang, no? Sa Biblia, mayroong sinasabi na ganito. Sa Isaiah 34:16, ganito ang ating mababasa. Sabi sa sitas na ito, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin, kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. So makita natin dito mga kapatid na yun palang aklat ng Panginoon, kumpleto yan. Kumpleto. So kaya pinapasaliksik, so sabi inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. Kaya kung may gusto kang itanong, doon ka magtanong, doon mo hanapin ang sagot sa aklat ng Panginoon. Katulad ng iniutos noong una sa Hageo 2:11, ganito ang ating mababasa. Ang sabi dito, 2:11. Ganito ang sabi ng Panginoon Hukbo, mangagtanong kayo ngayon sa mga saserdote ng tungkol sa kautusan. O di ba? So dito mga kapatid, kapag merong kang gustong malaman, kapag merong kang mga agam-agam o pagdududa, magtanong ka doon sa mga saserdote or yung mga tao, no, yung mga tao no na mga na binigyan ng kapahayagan na tinatawag sila noon na mga Hudyo, no. So, yan mga kapatid, makikita natin sa Biblia pala na dito ng Diyos pinapatanong yung mga tao na gustong matuto. Pinapatanong sila doon sa mga taong naniniwala sa kasulatan o mga taong naniniwala sa Biblia. Kaya maging itong si Muhammad, no, ang sabi dito,
maging si Muhammad ay inutusan ng Allah na magtanong doon sa mga nagbabasa ng kasulatan o magtanong doon sa mga Hudiyo at mga Kristiyano. Ito, basahin ko sa inyong sitas, baka sabihin nyo nag-iimbento ako. Sabi dito sa 1094, no, ng Quran. Ang sabi, scroll ko lang sandali. 94. Ang sabi dito, ganito. Kaya kung ikaw o Muhammad ay may agam-agam hinggil sa anumang aming ipinahayag sa iyo, magkagayon tanungin mo yaong mga nagbabasa ng kasulatan, ng Torah at Ebanghelyo na nauna sa iyo. Katiyakan ng katotohanan ay dumating sa iyo mula sa iyong Panginoon. Kaya kailanman ay huwag kang makibilang sa mga mapag-alinlangan. So maliwanag po na itong ala ng Quran, nag-utos ka Muhammad na magtanong ka doon sa mga nagbasa ng kasulatan. Sino-sino yung mga nagbasa ng kasulatan? Binasa natin kanina doon sa Hageo 2:11 na nasa Biblia, yun ay ang mga saserdote ng Diyos. So si Muhammad, pinapatanong doon sa kanila. Nangangahulugan lamang na ang katotohanan ay nandoon sa kanila kasi doon siya pinapahanap ng sagot sa kanyang mga pagdududa. Kaya maliwanag po mga kapatid, no, na talagang ang tunay na nagtuturo no ng katotohanan ay walang iba kundi ang Biblia. No? Ang Kristyanismo ang tunay na relihiyon kasi ito ang itinuro ng propeta Isa na kinikilala nila. Kung sila naniniwala kay propeta Isa, dapat nilang sundin no ang turo ng Kristiyano. Alam niyo kung bakit? Kasi wala namang sinabi sa Quran nila na pinalitan na yung kay Kristo. Okay, salamat. Okay, so dadako na tayo sa ating cross-examination sa first stand. 7 minutes para sa iyo, Bro Ali. Time start now. Thank you, Brother Rasha. Brother Samuel. Unang tanong, ano po yung binigay na kasulatan sa mga binanggit mo na ibinigay sa mga ngaligtas pagkatapos ng Islam na binanggit sa Quran 3:19? Anong binigay na kasulatan sa kanila? Taura at Injil. May Biblia ba? Yung Torah at Injil, yan yung tinatawag na Biblia ngayon. Sagot mo po ako. May Biblia bang binanggit? Yung Taura at Injil, yan yung Biblia. Ano bro, mayroon ba o wala? Ano po yun yung tawag dito? Categorical question po. May Biblia po bang nabanggit? Wala o mayroon? Okay, litra por litra hindi ginamit ang salitang Biblia, wala. Pero sa diwa nandoon yung Taura at saka Injil, yan yung Biblia. So diwa po yan. Litra por litra wala. Okay. Tututulan mo ba ang Quran 3:19 na ang relihiyon sa paningin ni Allah na kanyang tatanggapin ay Islam? Oo o hindi? Total. Total. Okay. Nababanggit din ba sa Biblia na ang Christianity, MCGU particular, Miss Universe, siya yung totoong relihiyon? Objection, napakaraming side comments. Okay, so Be professional lang, bro. okay, so time stop muna. Ayon sa ating rules, side comment tayo. So nabanggit niyo yung MCGU tsaka yung So advice ko lang kay Bro Ali na next time huwag nang bagitin. So first warning kayong dalawa, Asam tsaka Bro Ali. So tuloy lang tayo sa ating tanong at sagot. Please, tanong 5 minutes and 23 seconds. Resume. Ano ba ang sikta ng relihiyon mo under Christianity, Brother Samuel? Okay, ang debate pa natin ngayon ay Christianity at Islam, hindi po tayo patungkol sa sikta. Magtanong ka lang po tungkol sa nilatag ko. Nabanggit ba sa mga bersikulo ng Biblia mo ang katagang Christianity? Gagamitin. Huh? Okay, litra por litra wala, dewa nandoon. Thank you. Kung nabanggit sa Quran ang Islam na ito ay tunay na rin tatanggapin ng Diyos at hindi sa Biblia nabanggit ang Christianity, ano ibig sabihin?
Pakilakasan bro, hindi ko narinig. Pakilakasan boses mo. Okay, hindi niyo ako narinig bro? Malinaw na. Kung nabanggit po sa Quran, ang Islam ang tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala na relihiyon at wala naman sa inyong Biblia ang nabanggit na Christianity. Ibig sabihin, walang Christianity, hindi totoong Christianity. Mali ang ibig sabihin mo bro. Yan ang sagot ko. Yung ibig sabihin mo mali. Kung ibinigay sa kanila yung aklat sa kanilang panahon, nabuhay ka ba sa panahon nila o sa panahon natin? Sa panahon natin bro. Okay, sino ang propeta natin? Si Moses ba? O si Jesus? O si Muhammad? Si Jesus bro, siya ang propeta namin. Siya ay hindi namatay ayon mismo sa inyong Quran. Saan Siya ba siya ang isinugo si propeta namin Jesus? ngayon. Okay, siya bro ay sinugo ng Diyos dito sa libutan. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So, sinugo siya sa libutan. Kung makabasa ako sa Biblia mo na isinugo siya sa Israel, aminin mo na sinungaling ka o ang Biblia mong salpukan? Okay, walang problema doon bro kasi nga ang Israel ay kasama ng sanlibutan. So kasama 'yon sa lugar na kanya na inutos ng Diyos sa kanya. Hindi yan nagsalpukan. Maliban, sinabi po niya, sa Israel isinugo lamang si Jesus. Ano ang tanong? Hindi ako isinugo maliban sa Israel. Ang ibig sabihin, sa Israelitas lamang siya isinugo. Nagsisinungaling ka ba o si Jesus? Hindi ako nagsisinungaling bro. Kaya ang nasabi ko no, John 3:16 siya ay pinalang Diyos ng sanlibutan. So specifically doon siya naglanding sa Jerusalem. Pero siya ay inutusan ng Diyos para sa buong sanlibutan, hindi lang sa Jerusalem. Di ba nabuhay ka sa panahon natin? Bakit sinasabi mo na kay Jesus ka nabuhay sa panahon niya? Okay, bro. Sinasabi ko kasi, bro, kasi si Jesus ay buhay hanggang ngayon. Biblia man o Quran ang basihan, si Jesus ay buhay ngayon. Kaya propeta pa rin siya natin sa panahon ngayon. Sino ang nagsasabi ng totoo? Ikaw o ang Biblia? Ako yung nagsasabi ng to na galing sa Biblia. Kung mabasa ko nga kako sa Biblia na si Jesus ay sugo lamang sa taga-Israel, sa mga Israelitas, maging ang kanyang mga disipulos. Ano ang tanong? Kung mabasa ko kako na si Jesus ay sugo lamang sa Israelitas, maging ang kanyang mga disipulos ay inutusan lamang sa mga 12 tribo at hindi kabilang ang Pilipinas particular, hindi tayo kabilang. Tatanggapin mo na mali ang iyong aral? Okay bro, may mababasa ako na nagutos siya sa lahat ng bansa bro. Kaya kung babasa ka, babasa rin ako. Patutunayan ko rin sa inyo na nagutos siya sa lahat ng bansa, hindi lang Israel. Alin ang totoo? Yung sinabi mo, yung sinasabi mo o yung yung salita ni Jesus mismo sa Biblia? Okay, time stop muna habang naghihintay kay Bro Ali. Parang na-end niya ata yung call. So, pabati muna tayo sa mga live viewers. Nandyan si Elmar de la Peña. Joe Guzman, sabi niya, aral ng Islam sa Paradise, marami doon may sex orgies dahil bawat isang lalaki may 70 virgins. Kawawa mga lalaki matutuyuan. Bale. Sabi ni Jared Mika, panis na. Shout out kay Jared Mika. Yan, si Florante mo. Hahaha, pambihira, matulog ka na Bro Ali. Sabi niya. So, shout out kay Elmer de la Peña. Nauna ang Christianity kaysa Islam. Bakit balik Islam? Yan. Assalamualaikum. Yan, bunalik na.
So, proceed bro May Ali. minuto pa ba? Mayroon Mayroon ka pa bang pang 49 oras? seconds bro. Proceed bro. Isang tanong pa, okay. Hudyo ka ba, Kristiyano ba, Brother Samuel, o Hintil ka? Kristiyano ako, Kristiyano. Hindi, Hudyo ka ba, Kristiyano ka, o Hintil ka? Kristiyano. Kung mabasa ko sa Biblia mo na Hintil ka, sinungaling ka o yung Biblia mo nagsisinungaling? Okay, wala kang mabasang ganun. Ang choices mo puro negative. Wala kang mabasang ganun na Kristiyano ako. Okay, thank you. Di ba, sa second tindig, thank you, Brother Rasha. Thank you very much sa oras. Ay, okay, wala. Okay, so mute ko muna si Sam. So, dadako na tayo sa ating rebuttal at 10 minutes ulit. First speaker, yung mauna sa rebuttal. So, syempre, Bro Ali Javier ulit. Yung sa yung rebuttal, bro. 10 seconds. Time start now. 10 minutes 10 po ba, minutes brother? rather. Oo, sige. Okay, thank you, Brother Rasha. Sa ipagnim mo, sa ipagsipag mo sa mga gawain ito. Napansin po natin, mga kapatid, sa tindig ni Brother Sam na Christianity ang kanyang itinatayo na tunay na relihiyon. Pero kung titignan po ninyo, nakaligtaan ko lang itanong na kung ang Christianity nagmumula dito ang totoo na relihiyon at dito ang kaligtasan, samantalang nagsimula lamang sa Antioquia, sa Turkey, sa panahon na yun na tinawag ng mga Kristiyano yung mga tao. Kung ganon, hindi yon walang kaligtasan sa mga naunang propeta, maging si Jesus. Kasi nga si Jesus ay sinasabi na wala na sa daigdig noong itinatag ang Christianity. Bakit ba? Sapagkat si Pablo na lamang ang nagsalita na tinawag ng mga Kristiyano ang mga tao sa lugar na yun, yung Acts 11:26. So ang Christianity derived from the word na Christ o Jesus Christ. Kaya kung hindi pinanganak ang Jesus Christ, walang Christianity particular. Yung tanong ko sa kanya na Hudyo ka ba, Kristiyano ko ba, o Hintil ka, ay matatawag siya na Hintil kasi non-Israelites. Tayo ay matatawag na Hintil kung sa aral ng Kristiyano kasi non-Israelites tayo, nasa labas tayo ng Israelita, ibig sabihin ng Israel. Sa Matthew 10 verse 5 and 6, sinabi rin ni Jesus sa kanya mga disipulos na huwag kayong pupunta sa mga Hintil o sa mga Samaritano, kundi pumunta lang kayo sa 12 tribo ng Israel. At yun yung gusto niyang basahin kanina na isinugo sa mga lahat ng mga bansa. Ang tinutukoy dyan kasi wala namang binabalikan ngayon na urit na Biblia. Ang lahat na tinutukoy ng mga bansa ay yung 12 tribes. At si Jesus sa 15:24 ay isinugo lamang siya maliban, sabi niya, hindi ako isinugo maliban sa 12 tribo ng Israel. Pero ang kanyang pinagsiksikan ay yung John 3:16 na si Jesus daw ay sugo sa sangkatawan. Hindi. Ang usapin na yon ay iba na yon sapagkat yung pagiging anak ng Diyos si Jesus doon sa John 3:16. Kaya ang punto na ito, iba-iba ang mga natutunan ng mga ngaral na ito kasi nga wala tayong aasahan dahil sulpot, mga sikta ng Christianity kung titignan natin, malayong malayo sa Katoliko ang aral talaga kasi ang Catholicism, sila yung tinatawag na compile ng Bible at sila ay kayong nagsasabing true church under Christianity. Pero itong mga sulpot na individual kaya dumami ng 40,000 ang sekta ng Christianity at hindi niya masabi kanina sa tanong na ano ba ang sekta ng iyong relihiyon, MCGU, Members Church of God Universal. Ang punto na ito mga kapatid ay sa punto na alin ang totoong relihiyon. Okay, mag-stick muna tayo sa Christianity o Islam. Kung ang Christianity ay nandito nga ang kaligtasan, bakit hindi nga itinuro ng mga naunang propeta? Samantalang
sa mga naunang propeta ay tinatanggap din naman niya na nabigyan sila ng kasulatan. Ano ang ibinigay sa kanila? Torah, Injil, o kaya Zabur, o Suhuf. Ang tanong kanina, nabinggit ba yung Biblia na ibinigay? Sabi, wala. Eh, siyempre, understood na ito, malinaw na ito, na ang basihan nilang Biblia, mapapatunayan pa rito na wala sa basihan, kundi Torah ang binabanggit sa mga Hudyo sa kapanahonan, kung panahon ni Propeta Moses. Tanong ko, nabuhay ka ba doon sa kanilang panahon? Sabi niya, amin niya, o dito sa panahon natin. E kanino tayo propetang nasasaklawan? Saklaw nga tayo ng huling propeta Muhammad na nakatanggap ng Quran at sinabi sa 3:19 ng Quran na Islam ang ibinigay ng kataas-taasang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya makikita natin ngayon na ang tunay na relihiyon nung una pang panahon ayon sa hadith na binanggit natin kanina ay pagsuko sa kalooban ng Diyos. Lahat ng mga propeta ay sumunod, sumuko, tumalima sila sa isang banda. Muslim silang lahat. Nabanggit nga kanina yung unang Muslim. Wala talagang pangunawa ang mga taong hindi nag-aral at marunong lamang bumasa. Pero sa unawa, nga. Bakit? Sapagkat sinasabi niya na unang Muslim daw si Propeta Muhammad. Akala niya, taliwas na kung naunang tao si Adan o naunang tao si Noah o si Abraham, mga nauna, bakit naunang Muslim si Muhammad? Ito ang turo ng kamusliman, pantas around the globe. Sa bawat propeta, sa bawat henerasyon, dahil nagturo sila na sumamba lamang kay Allah, kaya sila ang unang tumalima. Unang Muslim nga kung tutuusin sa panahon na yan, sa lugar na yan. Kasi sila nga, nung naligaw na ang mga tao, nagkakawindang-windang na, isinugo na ng Diyos ang isang propeta. Kaya yung propeta na yan, unang tatalima. Kaya unang Muslim, sa pangunawa lang nila ay nga talaga. Pero alhamdulillah, sa mensahe ng Islam, na napakalinaw, ito ang tunay na relihiyon noong una pa man hanggang sa panahon natin. Pagsunod, pagsuko, pagtalima. Hindi sinasabi na hinango sa palang lugar o ng tao. Bakit? Sapagkat titignan din natin ang word na Kristiyano, ito ay Latin word na nangahulugan follower of Christ, tagasunod ni Kristo. Pero nakakalungkot dahil ang mga kausap natin, katulad nitong si Brother Samuel, ay worshiper siya of Christ. So hindi siya Kristiyano, kundi anti-Christian, anti-Kristo siya. Meaning yung taliwas kay Kristo. Hindi siya follower of Christ, kundi worshiper siya of Christ. So taliwas siya. Mayroon bang mabasa sa Biblia mismo na sabihin ni Jesus, ako ay inyong sambahin? Wala rin. Sa punto na ito, mga kapatid, sa pagkawindang-windang ng mga sandamukal at sandamakmak na mga sulpot na mga siktang ito sa kanilang basihan na kanilang inipresenta, bukod sa hindi nga napangalanan na Biblia, sapagkat Torah at Injil o Zabur, Suhuf at Quran ang sinasabi ng Quran, na ito yung correction ng mga Bibliang ito na binabasa upang sabihin na ito ang tunay na relihiyon. Ako'y humihingi ng pamanhin, ngunit ayaw ko pong makasakit. Gawa lamang po ng tema, kaya nasabi ko ang mga ganitong bagay. Pero bahala na po yung mga naninimbang at kinukonsidera sa dami pong yumakap sa Islam nating mga kababayan na dati ninyong mga kapanalig na Kristiyano rin, katulad ko po, ay ito'y isang kadahilanan na talagang mali ang Christianity para sabihin na ito ang tunay na relihiyon. Ngayon, nasabi rin ni Dr. Esguera, yung isang Pilipino doktor na dating Kristiyano, ngunit nag-Muslim, kanyang sinabi sa kanyang talumpate na nung nag-Muslim na ako, saka pa lang ako naging tunay na Kristiyano. Sabagat ang Muslim ay tumatalima sa kalooban ng Diyos at ang Kristiyano ay sumusunod kay Jesus. Tama lang na ang Kristiyano ay follower of Christ kasi si Kristo nag-fasting. Tingnan nyo ang Muslim nagpa-fasting kung Ramadan. Si Kristo ay tinuro niya sa kanyang mga alagad na maghugas sa kanilang pagdarasal, mababa sa biblical. At si Kristo nagpatira pa sa kanyang pagdasal, mababa sa biblical. Ito gawain ngayon ng mga Muslim na tinuro ni Propeta Muhammad. Kaya hindi magkalayo talaga ang turo ng mga propeta at ito nga ang ginagawa ng kamusliman. Malinaw po ito, mga kapatid, na kinukonsidera upang ang mga Muslim sa daigdig magkaisa, upang ang mga taong hindi Muslim ay yakapin ng Islam. Ang punto natin dito, alhamdulillah,
purihin si Allah subhanahu wa ta'ala. Lumitaw ang katotohanan na ang Islam, pagsunod, pagsuko, pagtalima sa kalooban ng Diyos ay ito ang tinatawag na din. Ibig sabihin ang din ay ang pamamaraan ng buhay. Sabi nga ng mga Amerikano ay the complete way of life. Kaya ultimo anumang gawain mo, tinuturuan ka ng iyong relihiyon sapagkat hindi ka umasta ng ibang, thank you Brother Rasha, hindi ka maaring aasta ng ibang aral maliban ito ay itinuro ng propeta. Kaya't sundin ang propeta. Bakit? Dahil sila ang gabay, sila ang katotohanan, sila ang magiging role model sa bawat henerasyon. Sila ang inutusan ng Diyos, hindi pwede silang magsasardinasan at magsasalpukan ng aral. Bakit? Isa lamang ang kanilang katuruan. Ang la ilaha illallah, walang Diyos maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Brother Rasha, thank you very much. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ni Bro Ali Javier ng Islam. So dadako na tayo sa ating cross-examination sa rebuttal, 7 minutes para kay Bro Sam. I think maingay yung ano ni Sam. May ventilator. Okay, Bro Sam, pasok 7. Okay. Binanggit mo kanina na si Muhammad ay huling propeta. Tanong ko sa iyo, saan nagbasa na sinabing si Muhammad ay huling propeta? Hello, dinig ako? Hello? Wala akong naririnig bro. Ano lang, parang underwater ka bro. Hello? Kumakalabog-kalabog lang bro. Rasya? Dinig mo ako, Rasya? Dinig mo ako? Hindi niya na ring daw eh. Ali, bro Ali. Rinig mo ako yun? Hindi pa rin. Parang Ali, underwater ka, yung kumakalabog, yung mayroong echo, saka kumakalabog. Bunot. Oh, bunutin mo yung earphone mo, tas ipasok mo ulit kung naka-earphone ka, bro. O baka naka-speaker lang yan. Hello, hello. Yan, malay na ba? Yan, okay na. Okay. Meron pa rin. Yan pa rin. Hinaan ko yung volume siguro. Hello. Hello, 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 hello. Malay na ba? Hindi ba? May echo. Ganun ba? Naka-headset kasi Gawin ako. mo yung parang kanina, brother, yung sa una. Hello, hello. Na. Hello, rinig Hi. ako. Okay, nag-loudspeaker na ako, hindi ko ng headset. Okay. Yan. Unang tanong ko sa iyo, sinabi mo kasi na si Muhammad ay ang huling propeta, huling sugo ng Diyos. Saan mababasa ho yan na si Muhammad ay tinawag na huling propeta? Quran 33 verse 40. Makana Muhammadun aba ahadim min rajalikum walakin Rasulallah wa khataman nabiyyin. Si Muhammad ay hindi siya pasimuno o ama ng mga kalalakihan ninyo, ngunit siya ay sugo ni Allah at pinakahuli sa mga propeta. Thank you, brother. Ano yun ba? Okay. So, pagdating ba ni Allah, meron bang sinabi ang Diyos na pinawalan na niya ng visa yung ibinigay niya kay Propeta Isa na Angel? Walang word for word na mabasa sa mga gusto mong kataga, brother. Ngunit dahil sa pagdating ng Quran, ito ay ibinigay sa huling propeta Muhammad. Mabasa yan sa Quran 2 verse 2:1-3. Pinagkalooban ang mga propeta ng kanya-kanyang revelasyon. Thank you, brother. Okay. Kung walang mabasa na pinawalang visa na ang ibinigay kay Propeta Isa, mali ba na maniwala tayo sa pahayag ng Diyos kay Propeta Isa?
Hindi mali na maniwala sa original na binabanggit ng Quran pero hindi na tayo saklaw sa kapanahonan ni Propeta Isa bagkus sa panahon ni Propeta Muhammad na bumasi dapat tayo sa Quran at hindi ang Biblia ang tinutukoy. Okay. Sabi mo, hindi na tayo saklaw sa panahon ni Propeta Isa. Tanong ko sa iyo, si Propeta Isa ba, siya ba ngayon ay patay o buhay ayon sa Quran? Si Jesus ay hindi namatay. Yan ang paniniwala ng Kamusliman at sinabi ng Quran, hindi pinako, hindi namatay sa krus. Okay. Kung si Jesus ay buhay pa rin hanggang ngayon, propeta pa rin ba siya ngayon ng Diyos o hindi? Propetas nung panahon na siya ay naisugo dito sapagkat sinasabi ng Quran. Sa Quran 19 verse 30 hanggang 31, siya ay ibinilang sa mga propeta. Ang tanong ko sa iyo, bro, kung siya ba ay propeta pa rin ngayon? Kung si Jesus ay hindi namatay, propeta pa rin ba ngayon o hindi? Ang propeta, ang propeta sa atin ngayon si Propeta Muhammad. Nung isinugo siya sa panahon kung saan siya nasugo, doon siya natawag na propeta. Sa panahon ngayon, mayroon tayong huling propeta, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thank you. Okay. Saan mababasa yung sinabi mo na si Propeta Isa na buhay pa rin hanggang ngayon ay hindi na propeta? Walang word for word na ito'y mababasa. Ngunit dahil sinabi sa Quran 33:40 na si Propeta Muhammad ang huling propeta, sa makatuwid ito ang ating pananampalataya. Si Jesus hindi namatay, hindi kami sumubra, hindi kami kumulang, siya ay hindi namatay. Okay, so inaamin mo ngayon na yung sinabi mong hindi na propeta si Jesus ay sarili mo lang at hindi galing sa Quran. Hindi nga word for word ang kasagutan na gusto mo kasi nga walang mabasa na ganyang kataga. Ngunit sa panahon na siya isinugo sa Israel, Quran 61 verse 6, ay propeta siya, sugo siya. Pero sa panahon natin ngayon, si Propeta Muhammad ang percent na propeta. Okay. Ang sabi mo, si Jesus ay sa Israelita lang niya inutusan ang kanyang mga apostol ayon doon sa G5:6 na binasa mo. Tanong ko sa iyo, sa panahon ba na iyan ay naturuan na ni Propeta Jesus, no, ng buong aral ang kanyang mga apostol o hindi pa? Kung sinabi ni Jesus na huwag kayong pumunta sa Hintil at sa Samaritan, ngunit sa 12 tribo ng Israel lamang, hindi sinasabi diyan na naturoon na o hindi pa. Ang utos lang ay huwag kayong pupunta sa Hintil at Samaritano, kundi sa 12 tribo lamang ng Okay, Israel. uulitin ko ang tanong dahil hindi mo sinagot ang tanong ko. Ang tanong ko lang sa iyo kung naturuan na ba sila ng buong aral sa panahon na yan. Naturuan na ba o hindi pa? Yun lang ang tanong. Ang pinag-uusapan dito ay inutusan sila at hindi tinuruan, brother. Thank you. Objection, moderator, hindi sumasagot sa tanong. Categorical yan. Merong categorical, no? Pakiulit mo na yung categorical, bro. Okay, itong categorical. Naturuan na ba ng buong aral ang mga alagad sa panahon na yan? Yung sa G5:6 ng Mateo. Saan yung categorical doon? Naturuan na ba o hindi pa? Yan. Naturuan na ba o hindi pa? Ayon sa rule natin, Bro Ali, rule number 2 yan. Kung categorical ang question, kailangan sagutin ng categorical muna bago magpaliwanag. Kung hindi ka sasagot sa categorical, next question tayo agad. So, Bro Ali. Okay, Counter. resume. Okay. Counter, Counter objection. Sige, bro. Anong counter objection? Unang counter, hindi ko po nilatag kung tinuruan o hindi. Ang ating usapan dito ay yung hinggil sa pagkasugo ni Jesus o yung mga sa disipulos. Thank you, bro. Ayaw ko kasing sumagot na mamili ako sa tanong sa categorical tapos magsagot ako kasi bawal naman po sa amin yun, bro.
Okay, salamat. Pwede rin po, brother, kung gusto pa rin niya ulitin, walang problema. Sasagutin ko. Tama na sa second stand na po tayo. Di ba lahat na po yung maaring itanong? Tama ba ba? Thank you, brother Rasha. Thank you. Okay. Sa Mateo 28:19 ba, inutusan ba ni Jesus ang kanyang mga apostol na mangaral sa lahat ng bansa? Inutusan o hindi? Pwede ba nating basahin yun sapagkat di ko linatag? Yun ang una kong pakiusap. Okay, 28, babasa. 19. Hindi ko naman po 28. pwedeng sabihin na oo, hindi kung di ko nabasa, brother, Okay. no? Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So, ang tanong ko dyan, bro, kung nag-utos ba si Propeta Jesus sa kanyang mga alagad na mangaral sa lahat ng bansa? Ayon sa binasa mong talata, tama. Okay. Salamat. Okay. Baka pakinggan mo yung 20 seconds. Ay, tatanong. Pero, Dave, pakinggan mo. Okay. Pakinggan mo lang yung yung kasi may 20 seconds ako, 'di ba, brother? Okay. Yung 28:19 ng Matthew, itinuro na mangaral sa lahat ng bansa. Ngayon, ibig sabihin lahat ng sandaigdigan kung ibig mong sabihin. Ngayon doon sa 15:24 ay doon lamang sa Israelitas sinugo si Jesus. Kung ganon, alin ang totoo na sundin natin? Yung binigay mo po. Thank you. Okay, nagtanong pala siya. Okay, so dadako na tayo sa ating rebuttal ng second speaker, Samuel. So, bibigyan ko siya ng 10 minutes para sa kanyang rebuttal. So, Sam, 10 minutes para sa'yo. Go. Okay, maraming salamat. So, unang sagutin, yung sinasabi niya na sinugo lang daw si Jesus para lang sa Israelita. Ito, malinaw naman sa ating binasa sa Mateo 28:19 na siya ay nag-utos sa kanyang mga alagad na mangaral sa lahat ng bansa. Wala pong pagdududa, nabasa natin yan. Yun pong binanggit niya sa G5. Yan yung panahon na kung saan hindi pa niya naturo ang lubos ang kanyang mga alagad. So hindi pa niya pinapapunta sa malayo. Kasi nga po, magtuturo pa siya ulit sa kanila. Kung pupunta na yun sa ibang bansa, paano pa niya matuturuan? So, simple naman. So, kaya nga, dyan lang muna niya sa malapit sila sinusugo. So, hindi po nagkukontrahan ang Biblia. Hindi po katulad ng Quran nila, na ang sabi sa Quran nila, no, pagdating sa 98:6, hindi daw maliligtas ang Hudiyo at Kristyanismo. Samantalang sa 262 ng kanilang Quran, maliligtas ang Hudiyo at Kristyanismo. So, yan ba yung nagtuturo ng tama na baliktad naman ang sinasabi, nagkukontrahan sa isa't isa? Ito, basahin ko sa inyo yung citas, baka sabihin yung nag-iimbento ako. Kapag ako ang may sabi, talagang binabasa ko mismo, maging Biblia man yan o sa Quran. So, dito sa Quran 98:6, ito, basahin natin. Sabi dito, katotohanan niya ang mga di naniniwala mula sa mga angkan ng mga kasulatan, mga Hudiyo at mga Kristiyano at musyrikon, mga nagtatambal ay mamalagi roon sa impyerno, sila yung mga pinakamasamang nilikha. So sabi dito, pinakamasamang nilikha yung mga Hudiyo, mga Kristiyano. So hindi daw sila maliligtas, sabi dito. Ngayon, kung puntahan naman natin yung 262 ng Quran nila, ganito naman ang sinasabi. Sabahin ko sa inyo. Katotohanan ang mga naniniwala, no? At yaong mga Hudiyo at mga Kristiyano at mga Sabyano na naniniwala sa kaisahan ng ala at sa huling araw at gumawa ng mga gawaing matuwid, para sa kanila ay gantimpalang magmumula sa kanilang Panginoon at sila ay walang marnasang pangamba at sila ay walang madaramang kalungkutan. So, dito makikita natin, kontrahan yung aklat nila. 262 at saka 98:6 ng Quran, nagkukontrahan. Kaya dito pa lang malalaman natin na wala sa tamang turo ang Islam. Alam niyo kung bakit? Tinuturo ng Islam na hindi daw namatay si propeta.
Jesus. Pero ngayon, pinipilit nilang palitan, no? Pinapalitan nila ni Propeta Muhammad. Nung tinanong ko kanina, meron ka bang nabasa na pinawalang bisa na ng Diyos yung ibinigay niya kay Propeta Jesus, no? Para sabihin natin kay Muhammad na tayo dapat maniwala. O di ba wala siya nang basa? Anong ibig sabihin? Nang iimbento lang sila. No? Gumagawa lang sila ng kwento na ito na yung sundin daw natin, si Muhammad na daw. Samantalang wala naman palang ganung sinabi na invalid na yung pangaral ni Kristo. Kung may binanggit sana na pinatigil na yung mga pinangaral ni Kristo sa Quran, baka mga siguro makapaniwala tayo na si ano na ang dapat sundin natin, pero wala no? Wala. Samantalang aral nila, si Jesus buhay na buhay hanggang ngayon. So kung siya ay buhay na buhay hanggang ngayon, siyempre propeta pa rin siya hanggang ngayon. Di po ba? Kasi hindi naman siguro nawawala yung pagkapropeta nila. Meron ba sa Quran nila na nagsasabing naiwala ni Jesus ang kanyang pagkapropeta? Ngayon, kung hindi naiwala ni Jesus ang kanyang pagkapropeta at kung hindi siya namatay, nangangahulugan lamang na siya ay propeta pa rin ngayon ng Diyos na dapat nating sundin. Pero si Muhammad, ano ba nangyari kay Muhammad? Ayon mismo sa katuro nila, no? Buhay pa ba si Muhammad sa panahon natin ngayon? Siguro naman magsabing buhay pa siya, 'di ba? So maliwanag si Muhammad patay na, itong si Jesus buhay pa, kaya nasa sa inyo na 'yan. Sino ba yung kilalanin ninyo, yung buhay pa hanggang ngayon o yung patay na, no? Samantalang itong Muhammad na ito, habang siya'y nabubuhay pa, nung inutusan ng Diyos dahil sa kanyang pangamba, dahil sa kanyang agam-agam, inutusan siya ng Allah na magtanong doon sa mga Kristiyano at sa mga Hudiyo. Ngayon, isipin niyang mabuti ha, ikaw na Allah, inutusan mo yung propeta mo doon magtanong sa mga Hudiyo at Kristiyano. So, saan ngayon nanggagaling yung katotohanan? O sino yung nakakalam ng katotohanan? Di ba siyempre doon sa mga taong kanyang pagtatanungan? Kasi bakit doon niya uutusan si Muhammad na magtanong kung yung mga Hudiyo at Kristiyanong iyon ay mali ang pananampalataya? Di ba? Lalabas, illogical si Allah. Di ba? O basahin natin ulit ang sita, no? Sa 1094 ng Quran. So ipapakita ko lang sa inyo, no? Dalawa lang ito Kung hindi si Allah ang illogical, itong mga Muslim ngayon ang illogical. Ito. Kaya kung ikaw o Muhammad ay may agam-agam hinggil sa anumang aming ipinahayag sa iyo, magkagayon tanungin mo yung mga nagbabasa ng sulatan ng Torah at ng Ebanghelyo. So saan daw siya kukuha ng mga paglilinaw? 'Di ba? Nagbabasa ng Torah at ng Ebanghelyo. Sino 'yun? Hindi yung mga Hudiyo at mga Kristiyano. Nasaan ng katotohanan? Siyempre, nandoon sa kanila ang katotohanan. Ngayon, ang topic namin, alin baga ang tunay? Islam ba o Kristiyano? Okay, ganito po yan mga kapatid. So, sa panahon natin ngayon, no, kami na mga naniniwala kay Kristo, tinatawag kami na Kristiyano. Ang tinatawag na hintil, yung mga hindi naniniwala, pero ako na naniniwala, ay tinatawag ako na Kristiyano. Kaya maging yung mga Hudiyo nung una, katulad ni Pablo, isa siyang Hudiyo, no? At napakaraming Hudiyo pa dyan iba, yung mga apostoles, mga Hudiyo, lahat yan. Noong sila ay naniniwala doon sa propetang ipinadala ng Diyos na si Jesus, sila ngayon ay tinatawag na Kristiyano. So yan, yan na yung relihiyon na umiiral magpahanggang ngayon, no? Yan na yung relihiyon na hindi dapat palitan kasi yung propeta na pinadala ng Diyos, no? Na pinanggalingan ng relihiyon na yan ay hindi namatay. 'Di ba? Kung hindi namatay, ibig sabihin nagpatuloy yung aral na ibinigay niya. Kaya nga ang sabi, no, sa Mateo 28:19 na sila ay mangaral, no, dahil dito ay magsigawan nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa. So maliwanag, no, na yung Kristyanismo na tinutukoy ni Kristo, ipinapangaral yan sa lahat ng bansa. Maging doon kay Muhammad. Bakit ko nasabi? No? Kasi nga doon sa 1094, doon siya pinapatanong sa mga Kristiyano. Kaya maging si Muhammad ay pinapangaralan din ng kasama doon, no, sa inutos ng Diyos na pangaralan. Ang problema lang kay Muhammad gumagawa siya ngayon ng sarili niyang kwento.
Sabi nga sa isang sabi nga sa isang hadith, no, na nung si Muhammad ay pinakitaan ng revelation, iyang sabi niya, yun daw ay demonic na ano daw, siya daw ay napossess ng mga demonic magic, 'di ba? Noong sinabi na siya ay tumanggap daw ng revelation, eh galing daw yun sa demonyo ayon sa isang hadith. So si Muhammad hindi talaga sigurado kung sino ba talaga yung kumakausap sa kanya, kung yun ba ay anghel ng Panginoon o anghel ng Diyos, no? Siguro alam niyo naman siguro na itong si Muhammad, noong sinabi na siya kuno ay kinakausap ng anghel ng Diyos, wala ni isang saksi na nagpapatunay na siya nga ay kinakausap ng anghel ng Diyos. Kaya paano natin ngayon mapapaniwalaan yan na walang saksi? Na samantalang ang turo naman, no, ng Diyos nung una mula pa kay Propeta Moises, sa pamagitan ng 2 o 3 saksi ay mapagtibay ang anumang mga claim. So dahil itong si Muhammad ay wala naman siyang saksi, ibig sabihin hindi matibay yung kanyang claim. Walang katotohanan yun at hindi yun dapat tanggapin. Samantalang po, dito po kay Kristo, marami pong nagpapatunay na siya, no, na siya ay kinausap ng Diyos. Doon pa lang doon sa panahon ng kanyang bautismo, sinabi ng Diyos, ito ang sinisinta ko anak, siya ang iyong pakinggan. Maliwanag po yun. Ang Diyos ang nagsabi, pakinggan natin yung anak niya na si Jesus. Pagdating dito kay Muhammad, pagdating dito kay Ali, hindi daw natin pakinggan. Kaya, kayo na po mismo mamili. Alin, no? Alin ang dapat nating paniwalaan, no? Sino ang dapat nating paniwalaan? Si Ali ba nagsabing hindi tayo makinig kay Jesus? O yung Diyos na nagsabing makinig tayo kay Jesus? So, nasa inyo na po yan. So, alam niyo naman po siguro kung ano ang consequences, no, ng hindi pagsunod. Ang sabi ni Jesus, kung ikaw ay manatili sa kanyang salita, maliligtas ka. Pero kung susuway ka, katulad nitong si Ali, alam mo na kung saan ka mapupunta. So, yun lang at salamat. Okay, so dadako na tayo sa ating pagtatanong. 7 minutes para kay Bro Ali. Bro Ali, pasok. Thank you, Brother Rasha. Thank you. Brother Samuel, unang tanong. Yung mga Hudyo at Kristiyano na sinasabi ng Quran, kabilang ka ba sa kanila doon sa panahon na yon? Sa panahon na yun, hindi. Sa panahon ngayon, Okay. Hindi ka kabilang. So sila yung tama noon, di ba? Tama ba ako? Sila yung tama noon? sila yung tama noon, kaya kami naman yung tama ngayon. Okay. Sa panahon ni Propeta Muhammad, nabigyan siya ng Quran bilang sugo sa kapanahonan natin. Ano ang binanggit sa Quran 3:19? Islam o Kristiyano? Christianity? Binanggit ang Islam, binanggit ang Hudiyo, binanggit ang Kristiyano doon sa 3:19. Na kapwa daw tinatanggap ni Allah kasi wala naman daw yung pagkakaiba, sabi doon sa talata. Ituloy mo lang ang basa. Okay. Yung Kristiyano at Hudyo doon sa panahon ni Moses at ni Jesus, tama ba o mali? Oo, tama yun. Maging sa mga Kristiyano Okay. ngayon kasi pareho lang sila ng aral na sinusunod. Okay. Sa panahon natin, kako ngayon, sa Quran na basihan, mayroon ba kako na nabanggit na Christianity doon sa Quran 3:19? Yung Kristiyano doon, Christianity ang paniniwala. Hindi, mayroon bang nabanggit kako? Yun nga ang Kristiyano, yun nga yung tinutukoy. Hindi, mayroon ba ka o wala? Sabi mo lang mayroon Okay, o wala. kung litra po litra na Christianity, wala. Yung diwa nandoon, okay, yung wala. tawag na Thank you. Kristiyano. Okay. Yung bang Kristiyano, relihiyon ba yon? Tao yun, tao. Okay. Bakit mo pinagsisiksikan na ang Kristiyano ay ikinumpara mo sa Islam? Hindi ba dapat Christianity ang sabihin mo? Tama ba o mali? Paki-rephrase ng tanong, wala kong sinabing gano'n na pinagkukumpara ko yung Kristiyano at saka Islam. Sabi mo tama yung Hudyo at yung Kristiyano, yung Islam kamo ay mali. Oo, yung paniniwalang Islam, mali.
yun nga, ang relihiyon ba Christianity o yung Kristiyano? Ang relihiyon ng mga Kristiyano ay Christianity. Hindi, ang relihiyon ba kako? Yung Christianity ba o yung Kristiyano? Christianity. Okay, bakit hindi nabanggit ang Christianity? Bakit Kristiyano ang binanggit? O kasi ang tinutukoy ang tao. Tao ang Okay. tinutukoy. Thank you. Ngayon, kabilang ka ba sa mga tao na yon? Noong panahon na yon? Siyempre, nung panahon yun, hindi. Sa panahon ngayon, so Okay. pareho Thank kami ng you, paniniwala. brother. Thank you, brother. Okay. Si Jesus ba sinasamba mo, brother Samuel? Okay, lumalayo ka na sa topic. Hindi, ano to, second stand na to eh. Nagtanong ka ng kung anong gusto mo kanina. Pares lang tayo. Kahit ano Okay. itanong, di ba? Okay, Second, okay. ano na tayo, Okay. nasa gitna na tayo eh. Sinasamba mo ba si Jesus? Yes. Yes, Okay. yes. Sinabi ba niya na sambahin siya? Nakasulat sa Hebrews 1:6 na sambahin siya. Magbigay ka ng bersikulo yung maririnig natin na sambahin siya. Hebrews 1:6. Anong sinabi niya? Okay, basahin ko Hebrews 1:6. Sabi dito. Pasensya ka na, inubo ako. At muli, nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, at sambahin siya ng lahat ng anghel ng Diyos. Sino ang Yan. nagsalita? Si Jesus ba o si Pablo? Ang Diyos ang nagsalita dyan, yung sinabing sambahin siya ng lahat. No? Ang Diyos ang nagsalita Akala ko dyan. ba si Jesus ang nagsabi na sambahin siya? Ang Diyos na nagutos, sambahin siya. Okay, di sabi ko, sinabi ba ni Jesus na sambahin siya? Dapat sumagot ka ng ayon sa mga katanungan, brother. Okay. So kung nagtatanong ka ng litra por litra verbatim, wala siyang sinabing ganon. Ay, Pero ang wala, utos okay. niya, sambahin siya. Thank you, brother. Si Jesus ba sinabi na niya tao siya? Oh, sinabi niya tao niya. Sinabi rin niya na tinapay siya. Sinabi rin niya na marami siyang Okay. Mayroon bang bersikulo sa Biblia na sinabi niyang Diyos siya? maraming talata sa Biblia na nagsasabing Diyos siya. Sinabi ba ni Jesus na Diyos siya? Oo, hindi mayroon bang verse? Oo, meron. Magbigay ka ng isang verse na sinabi na niya Diyos Okay. siya? Juan 10:30 tuloy mo hanggang 35. Huwag mo kaming lulukuin kasi alam namin yun. Hindi niya sinabi ang... Hindi kita niloloko, binigyan kita ng sitas, basahin mo kung duda ka. Sitas Bakit ang binigay ko. ilan ba ang Diyos, brother? Ilan ang Diyos? Okay. Kung Diyos lang ang sinabi, maraming Diyos, gaya nga ng sabi ng Diyos, no? Ang Diyos ay tumatahan sa gitna ng Diyos, siya ay humahatol sa gitna ng mga Diyos. So maraming Diyos, so mga kapatid. Sino ang Baka siguro- nagsisinungaling? Ikaw o si Jesus? Hindi ako nagsinungaling, hindi nagsinungaling si Jesus. Kasi mismo si Jesus, no, talagang sinabi niya na talagang mayroong mga tinatawag na Diyos. Kung sinabi ni Jesus na isa lamang ang ating Panginoong Diyos, tapos sinasabi mo na marami ang Diyos, sino sinungaling? Si Jesus o ikaw? Okay, ang sinabi ni Kristo, no, isa lang ang Diyos na pinanggalingan ng lahat ng mga bagay. Tama yon. Sinabi ko rin naman na maraming Diyos, tama rin yun kasi nasulat din sa Biblia na marami Sabi mo, talagang mga tinatawag na Diyos. Tawag dito. Sinabi mo, brother, na marami ang Diyos. Pero si Jesus, sinabi niya, isa ang Diyos. Nagsisinungaling ba si Jesus o ikaw? Pareho kaming hindi nagsisinungaling kasi ang sabi ng Diyos, ang sabi ni Jesus, may isang Diyos lamang na pinanggalingan ng lahat. Ngayon, ang tanong mo kasi sa akin, ilan ang Diyos? May sagot ko marami. Kung itatanong mo naman sa akin, ilan ang Diyos na pinanggalingan ng lahat ng mga bagay, siyempre ang isasagot ko isa. So dapat ginawa mong specific ang tanong mo. Kung makabasa ako ng versikulo biblical na sinabi ni Jesus, isa lamang ang thank you, brother. Time na. So dadako na Thank tayo sa you, ating thank 5 minutes na conclusion. Mauna dito si Sam. Sam, 5 minutes na conclusion para sa iyo. Go.
Okay, maraming salamat na. So dito po mga kapatid, napatunayan natin no, na ang Kristyanismo po ay nanatili kasi unang-una po, no, unang punto, bakit ko sinabing natili, si Propeta Jesus na kinikilala ng mga Muslim ay hindi namatay ayon sa kanilang Quran. Ayon din naman sa Biblia, si Jesus ay buhay pagpahanggang ngayon. Kaya nanatili kung ano man yung harang niyan ng isang propeta na dapat pagkatiwalaan, hanggang propeta pa rin siyang ina dapat pagkatiwalaan. Ikalawang punto po, no? Walang nakasulat sa Quran na yung mga salita ng Diyos na ipinahayag kay Jesus ay pinawalang bisa na. Walang ganong nakasulat. Diba? Dahil walang ganong nakasulat, nangangahulugan lamang na talagang existido pa rin yung mga bagay na yun. Kumbaga, nanatili pa rin yun ngayon na aral, no, na dapat nating sundin kasi nga naman walang mamabasa na pinatigil iyon. Ngayon, ito pang claim niyang isa, sabi niya na ang Muslim daw ang tunay na Kristiyano. Sinabi niya kanina. So dito pa lang mga kapatid, so inaamin na niya mismo na talagang ang tunay na reliyon ay ang Christianity. Kasi inaangkin nila na Kristiyano sila, di ba? Ano bang reliyon ng mga Kristiyano, di ba? Christianity. So maliwanag, siya na mismo nagpapatunay ng ang tunay na reliyon ay Christianity. Kasi sinasabi din nila ng mga Muslim na tunay silang Kristiyano kasi naniniwala sila kay Jesus. O, diba? So klaro yun, so sila na mismo ang nagpasabala sa kanilang sarili. Ngayon, ang Islam naman po kapatid, no? Ang Islam na kung saan ay nagmula lamang no sa panahon na kung saan nabuhay si Muhammad dahil binigyan ng aklat ko no wala kang mababasa ni sa Quran Manila, no, na ang mga taong naniniwala sa Torah na binigay kay Moses o yung mga taong naniniwala sa Injil na binigay kay Jesus ay tinatawag na Islam. Yun ay mga kasinungalingan lamang ng Islam na sinasabi nila si Moses daw kuno ay Islam, si Kristo daw kuno ay Islam. Ngayon, mayroon ka bang nabasa na ang naniwala sa kanila mga tinatawag na mga Islam? Di ba wala kasi binanggit mismo sa kanilang Quran mga kapatid, no? Tandaan niyo ang sitas 262 ng Quran. Ang mga naniniwala daw doon no sa banal na kasulatan na binigay sa mga Hudyo at sa mga Kristiyano ay maliligtas, no? Magkakaroon ng gantimpala sa paraiso. So maliwanag po yun, no? Hindi naman siguro pwedeng sabihin ni Allah na ay mali pala yan, babaguhin ko yan. Lalabas ngayon, sinto-sinto yung ala nila na nagsabi sa 262 ko no na maliligtas yung mga Hudyo at Islam tapos pagkadakain pala ay babawiin. So kung babawiin niya yung sinabi niya sa 262, nangangahulugan lamang na siya ay hindi mapagkakatiwalaan. Di po ba? No? Hindi ako nangiminto ng istorya, na talagang nakasulat yan sa kanilang Quran na ang mga Kristiyano no na ang reliyon ay Christianity maliligtas. 262. Kaya lalong-lalo na po pagdating sa Biblia na ang sabi ng Diyos no sa Psalms 12:6 and 7, ang salita ng Diyos ay kanyang iingatan mula sa lahing ito hanggang sa walang hanggan. So hindi pala maaari na yung salita ng Diyos maiwala. No? Kaya yung binigay kay Moses ay narito pa rin ngayon, nasa Biblia. Yung binigay kay Jesus na Injil, narito pa rin nasa Biblia. Pagdating sa kanila, sa mga Muslim, nawala na daw yun. Paano nangyari na wala? Salita ng Diyos na iwawala? Payag ba ang Diyos mawala? Napakatanga naman ng Diyos mo kung hindi niya maingatan yung kanyang salita. Pero dito sa amin, talagang makikita natin na talagang ang Diyos ay nag-iingat sa kanyang mga salita. Kaya hanggang ngayon, mababasa natin yung pahayag na ibinigay niya kay Moises na nasa Biblia po. Kaya po, ako'y naniniwala na talagang ang tunay na relihiyon, no? Ang tamang sa panahon natin ngayon ay ang Kristyanismo. Alam niyo kung bakit? Kasi sabi sa aklat na ito, no? Ito ay bawal dagdagan at saka bawal bawasan. Sabi sa Revelation 22:18. Sabi dito, aking sinasaksihan ng bawat taong nakikinig sa salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdadagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na kasulat sa aklat na ito. At kung sino man ay mag-alis ng salita ng aklat ng hulang ito, ay alisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kanyang buhay. Ano ang ibig sabihin? Ibig sabihin, ito ay kumpleto na. So sinabi na ito ng Diyos noon,
Tapos sasabihin mong bagong revelasyon Quran, mali. Kompleto naman, tapos dadagdagan pa. Walang ganon. Okay, so dadako na tayo sa 5-minute na konklusyon. Last presentation ni Bro Ali Javier. Okay, 5 minutes para sa iyo, bro. Time start now. Thank you, Brother Rasha. Ito sinungaling itong ating kausap eh. Sabi hindi daw dadagdagan ng kanilang aklat eh. Tad-tad ng edition, di ba? 86, 77, 73, 66, 61 books na ang Biblia. Kung salita ng Diyos, hindi dadagdagan. Aniwala tayo dyan, hindi. Bakit? Sa dami ng mga nakakapag-aral, nag-Muslim na sila. Pinagsisiksikan niya ang Quran 2, verse 62. Innal ladina amanu wa innal ladina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir ila akhir al-aya. Ang verse na ito, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga naniwala kay Allah katulad ng mga Kristiyano at mga Hudyo, yun yung panahon ni Propeta Moses at ni Propeta Jesus. Man amana billah, sino man naniwala kay Allah sa panahon din natin ngayon. Sino ba naniniwala kay Allah? Kaya mapunta sila sa paraiso. Ngayon, tanong kanina, saan ka nabuhay? Sa panahon ba ni Moses o ni Jesus? Dito pala sa panahon natin eh. Ngayon, sa Quran 385, ito ang conclusion ng verse na yan. Hindi mo alam gumamit ng Quran, brother. Mag-i-stick ka kasi sa isang talata, tapos mag-conclusion ka ng kung ano-ano lang. Sa 385 ng Quran, sino man maghangad ng relihiyon bukod sa Islam, sa kabilang buhay ay kabilang sa mga taong walang kaligtasan. Kaya wala kang kaligtasan hanggat hindi ka nagmumuslim. Ito ang reality ngayon. Kaya lahat ng mga tao, particular, lahat ng mga propeta, Muslim sila. Naniwala sila kay Allah subhanahu wa ta'ala, sakop sila, tumalima sila sa kalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa katuruan ng mga propeta, sumusunod yung mga tao. Kaya yung sinabing Kristiyano, totoo na kami ang tunay na Kristiyano dahil ang word na Kristiyano ay Latin word na Kristiyano means follower of Christ. Kami ang follower of Christ, hindi kami worshiper of Christ dahil nga walang mabasa sa Biblia mong edited na si Jesus, sinabi niya, sambahin siya. Diba? Sapagkat si Jesus ay isang sugo lamang. Ang punto ngayon, mga kapatid, alin ang tunay na relihiyon, Islam o Christianity? Nowadays. Ang Christianity, kung titignan mo, ay lumitaw lamang sa kapanahunan na yun, sa kanilang kapanahunan. Ang punto na ito, brothers, kung nasa panahon na tayo ng huling Propeta Muhammad, tayo ay Muslim, tumatalima po ang kanyang ibig sabihin. Kaya, ang atin ngayon, mga kapatid, maninimbang po kayo ng aral. Ang atin ngayon, mga kapatid, sa mga nakikinig, sa mga kababayan natin na hindi pa Muslim, at yung mga Muslim, alhamdulillah, malaking biyaya sa atin na tayo ay nagabayan sa tuwid na landas na ito. Relihiyon ng ating mga ninuno, mga naunang mga tao. Kasi pagsunod ito, hindi ito hinango sa pangalan, kundi ito ay nagsimula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Utos po ito, Islam, sumuko ka. Samantalang ang Christianity ay ito yung pamamaraan, kumbaga, ng Kristiyano. Pagsunod kay Kristo. Bakit? Sapagkat propeta siya. Sa panahon kung saan naisugo, ang mga tao na naniwala sa kanya, sumunod sa kanya, ay magkaroon sila ng kaligtasan. Sa panahon din naman ni Moses, sa panahon ni David, sa panahon ni Noah, ni Abraham, lahat sila ay mayroong kaligtasan. Bakit? Naniwala sila kay Allah, sumunod sila sa turo ng kanilang mga propeta. Kaya't sinabi ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan. Totoo. Dahil daan siya sa mga Israelitas. Sa panahon na yon, hindi niya sinabi na ako lamang ang daan. Yun ang malinaw na mensahe, mga kapatid. Malinaw ang katotohanan. Kinukonsidera ang pagyakap sa Islam ng ating mga kababayan. Maraming kaparehan, maraming mga pastor at ministro. Thank you, Brother Rasha. Maraming mga celebrities, hindi lamang Pilipino ang yumayakap sa Islam. Ikinukonsidera kasi ito na tunay na pananampalataya ang Islam. Hindi ito sa isang panahon lamang na good for Filipino o kaya yung nagsalpukan, naglipa ng maraming mga sikta under Christianity katulad ng ating kausap na si
Brother Samuel, ako'y nanghihingi na ng pamanhin. Ako'y nagpapasalamat kay Brother Rasha sa kanyang sipag sa gawain ito. Idagdag ng kabutihan sa kanya ng Diyos. At tayong lahat, inshallah, naway magabayan din si Brother Rasha sa Islam. Allahumma amin. At lalong-lalo na itong si Brother Samuel na kausap at yung mga iba pa nating mga kapatid dito na nakikinig, magpatuloy tayo sa ating pagiging Muslim at in-encourage natin ang mga hindi pa Muslim na mag-Muslim. Meaning, tumalima. Thank you very much, Brother Rasha. So, bago natin tapusin yung live, bigyan ko muna ng 1 minutong pasasalamat at o meron mang gustong i-advertise na mga si Bro Ali, kung meron kang mga bro. Thank you, Brother Rasha. Every Sunday ng alas 9:30 ng Pilipinas time sa Filipino page, makikita nyo naman doon sa aking Facebook timeline, napakarami pong videos, mag-click lang kaya't ng inyong mapakinggan. At inshallah, hindi po kami nagtatalakay ng mga anumang aral hinggil sa Islam siyempre, o kaya mga iba-ibang makikita sa aking Facebook kundi hinggil sa religion po. Maraming salamat, Brother Rasha. Thank you sa oras mo. At si Brother Samuel, walang sama ng loob. Thank you, brother. Yun. Sa page daw ni Ali, sa Facebook niya, pumunta kayo. Gusto nyo magtanong. So, kay kay Sam, 1 minutong pasasalamat, Sam. Tsaka sa mo, kung meron kang YouTube channel or ano pa. Sige, Sam. Okay po, nauna salamat po sa Diyos sa pagkataong ito na muli ay nabigyan niya tayo ng pagkakataon na may pahayag yung katotohanan ng kanyang itinuro. So sa mga hindi pa po nakilala sa akin, ako po si Samuel Tahodat, mayroon po akong YouTube channel. So nandoon po lahat ng mga record ng debate ko. So search niyo lamang po sa YouTube yung pangalan ko, Samuel Tahodat. Ito po yung mismong pangalan ko, ito din account po aking ginagamit. Hindi po ako gumagamit ng fake account mula pa noon. So mga kapatid, salamat rin sa mga nakikinig. Sa mga nakinig kanina sa aming debate na meron kayong bago, no? Meron kayong mga merong mga nabuksan na katwiran sa inyong mga kaisipan. At sa nga pala sa March 21, meron akong debate sa In Times naman yung kalaban ko. Alas 10 ng gabi Russia, no? So, baka gusto niyo panoorin, abangan niyo lang sa March 21, may debate ulit ako. May doon din kami, Brother Rasha. Si Brother, paki-announce mo, bro. Di ba meron tayong debate. Thank Announce you. ko sa debate ni... Teka i-open ko lang. Yung mga upcoming... Lahat ng debate dyan, just thank you, bro. Meron kami mga upcoming debate. Teka lang, open lang natin. Yun. Mamayang gabi, ang debate natin is Fernando Camacho versus Ali Sultan. Ang debate naman ni Bro Ali. Pamagat nun, brother. Pamagat po nun. Para yung ating topic nila. Yung kanilang topic, patutunayan ko na si Jesus ay pinako sa krus. Fernando Camacho versus Ali Sultan. Yan. At saka si Sam, meron siyang debate sa April 4. Fernando Camacho versus Samuel Tahuda, yung kanina, yung second speaker. 8 p.m. yan. Hindi na utos ang bautismo sa tubig sa panahong Kristiyano. Yan. Tsaka meron pang ito, March 22 kay Fernando Camacho versus Ali Javier. Ang topic nila, patutunayan ko na Diyos Jesus. 8 p.m. yan, March 22. Yan. Tsaka sa March 20, si James ng Baptist versus Ali na Muslim. 5:30 p.m. Sabi dito, patutunayan ko na si Kristo ay Diyos ayon sa Biblia, Quran, Tafsir, yun pa rin, Hadith, bro. at History. Yun pa rin po. Ako pa rin po yan, bro. Okay. Confirm to, di ba, bro? Confirm na po. Yan. So, antabayanan nyo yung mga ating mga debate ng dalawang debate ngayon. So, promote ko lang, Debaters Convention na t-shirt. Baka gusto nyo bumili or polo shirt. Yan, kung napapansin nyo. Yung ating suot ngayon. Debaters Convention yan.
At saka kung gusto nyo mag-avail, punta lang kayo sa Shopee. Type nyo lang Debaters Convention. Yung pinakamura, bilhin nyo. Nakikita niyan. Meron din kaming Debaters Convention na mag. Pwede kayong mag-avail. So, yun. Dito nagtatapos ang Debaters Convention Live. We're out.